Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at luntiang kabundukan, matatagpuan ang maliit na kubong tinitirhan ni na Aling Marta at ng kanyang anak na si Lino. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan at pawid. Ngunit sa kabila ng kasimplehan nito ay puno iyon ng pagmamahal at pag-asa. Si Aling Marta ay isang byuda na matagal nang nakikipaglaban sa kahirapan. Ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa na si Mang Pedro, isang masipag na magsasaka na nag-alay ng buong buhay upang mapanatili ang maliit na lupang kanilang sinasaka. Ang lupang iyon ang kanilang naging sandigan, ang lupang pinagtaniman ng palay, mais at mga gulay na siyang bumuhay sa kanilang pamilya. Pagkamatay ni Mang Pedro ay si Aling Marta na lamang ang nagpatuloy sa pagsasaka kasama ang kanyang anak na si Lino na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Sa murang edad ay natutunan na ni Lino ang hirap ng buhay sa bukid. Tuwing madaling araw ay gumigising sila upang maghanda ng kaunting pagkain bago tumungo sa bukirin. Hindi kailanman nagreklamo si Lino. Sa halip ay tinulungan niya ang kanyang ina sa pagdidilig ng mga tanim, pag-aalis ng damo at pag-aayos ng maliit na taniman ng gulay sa gilid ng bukid. Ang lupang iyon ay hindi lamang kabuhayan para sa kanila. Ito rin ang alaala ni Mang Pedro, ang lugar kung saan niya ipinangakong aalagaan ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang umaga, habang si Aling Marta at Lino ay abala sa pag-aayos ng mga punla ng palay, may dumating na 3 lalaking sakay ng kabayo. Nakasuot sila ng malilinis na damit at tila mga tauhan ng mayamang may-ari ng lupa sa baryo, si Don Ricardo. Huminto ang mga lalaki sa gilid ng bukid at tinawag si Aling Marta. "Ikaw ba si Marta na ang byuda ni Pedro?" tanong ng isa sa kanila. Tumango si Aling Marta habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Opo, may kailangan po ba kayo?" Naglabas ng papel ang lalaki at itinuro ang lupang kanilang sinasaka. Ang lupang ito ay pag-aari ng Don Ricardo. Wala kang karapatang manatili rito. May bagong gagamit ng lupang ito. Kailangan ninyong umalis bago lumubog ang araw. Para bang tumigil ang mundo ni Aling Marta sa narinig. "Hindi po maaari," mahina niyang sabi. "Matagal na po naming sinasaka ang lupang ito. Ang asawa ko po ang nag-alaga nito. Dito kami nabubuhay." Ngunit nanatiling malamig ang mukha ng lalaki. "May dokumento ang Don Ricardo. Kung hindi kayo aalis ngayon, mapipilitan kaming paalisin kayo." Tahimik na nakatayo si Lino habang naririnig ang usapan. Hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari, ngunit nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Aling Marta. "Nanay, aalis na ba tayo?" mahinang tanong niya. Hindi agad nakasagot ang babae. Tinitigan niya ang kanilang bukid, ang mga punlang bagong tanim, ang maliit na kubong ginawa ng kanyang asawa,
at ang mga alaala ng kanilang pamilya na nakabaon sa lupa. Ngunit alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng mayaman. Pagdating ng hapon, ay napilitan silang mag-impake ng kanilang kaunting gamit. Ilang damit, lumang kumot, at ilang kagamitan sa kusina lamang ang kanilang dala. Habang naglalakad palayo sa lupang matagal nilang tinirhan, hindi napigilan ni Lino ang umiyak. "Nanay, saan na tayo titira?" Pinilit ngumiti ni Aling Marta kahit mabigat ang kanyang dibdib. "May awa ang Diyos, anak. May lugar na naghihintay para sa atin." Ngunit sa kanyang puso ay hindi siya sigurado. Lumakad sila hanggang sa makarating sa gilid ng isang makapal na kagubatan sa dulo ng baryo. Doon ay may maliit na abandonadong kubo na halos matabunan na ng damo at baging. Doon muna sila nagpalipas ng gabi. Habang tahimik na nakahiga si Lino, sa sahig na kawayan nakatingin si Aling Marta sa madilim na kisame ng kubo. Ang kanyang isip ay puno ng pangamba. Paano na sila mabubuhay? Paano na ang kinabukasan ng kanyang anak? Hindi niya alam na sa mismong gabing iyon ay may isang nilalang sa kagubatan ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Isang maliit na duwende na matagal nang naninirahan sa kagubatang iyon. Matagal na nitong pinapanood ang kabutihan ni Aling Marta at ang kasipagan ng batang si Lino habang sila ay nagtatrabaho sa bukid. At ngayong nakita nitong sila ay inapi at pinalayas, may nabuo itong desisyon sa kanyang puso. Isang desisyong magbabago sa kapalaran ng mag-ina. Ngunit hindi pa iyon alam ni Aling Marta at Lino. Sa gabing iyon ay dahan-dahang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan na tila may dalang lihim na pangako. Isang pangakong ang kanilang paghihirap ay hindi mananatiling ganito magpakailanman. At mula sa dilim ng kagubatan, nagsimulang gumalaw ang isang mahiwagang plano. Isang lihim na tulong na magmumula sa isang nilalang na hindi inaasahan ng mag-ina. Ang kanilang buhay ay papasok sa isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng hiwaga, pagsubok at pagpapala. Ang unang gabi ni Aling Marta at Lino sa lumang kubo sa gilid ng kagubatan ay punong-puno ng pangamba at kalungkutan. Ang kubo ay halos masira na sa kalumaan. Ang bubong nitong pawid ay may mga butas na pinapasukan ng malamig na hangin at ang sahig na kawayan ay may mga bahagi ng nabubulok. Sa kabila nito, iyon lamang ang tanging lugar na kanilang masisilungan. Nakahiga si Lino sa isang lumang banig habang yakap ang maliit na supot na naglalaman ng kanilang kaunting damit. Pagod siya sa buong araw na paglalakad, ngunit hindi siya agad nakatulog. "Nanay!" mahina niyang tawag. "O anak!" sagot ni Aling Marta habang nakaupo sa tabi niya. "Totoo po bang hindi na tayo makakabalik sa dati nating bukid?" Saglit na napahinto si Aling Marta. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Ayaw niyang mawalan ng pag-asa ang kanyang anak. "Hindi natin alam ang mangyayari bukas," malumanay niyang sabi. "Pero kahit saan tayo dalhin ng buhay, basta magkasama tayo makakaya natin." Tahimik na tumango si Lino. Bagaman ramdam pa rin ang
lungkot sa kanyang puso. Maya-maya ay nakatulog na ang bata. Ngunit si Aling Marta ay nanatiling gising. Pinagmamasdan ng kanyang anak habang mahimbing itong natutulog. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang nangyari sa kanila. Ang lupang minahal ng kanyang asawa, ang lupang pinagpaguran nilang alagaan, ay bigla na lamang nawala sa kanila. Napabuntong hininga siya. Sa labas ng kubo ay tahimik ang kagubatan. Paminsan-minsan lamang maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang paggalaw ng mga dahon na hinahaplos ng hangin. Ngunit hindi alam ni Aling Marta na may isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa likod ng isang matandang puno. Ito ay isang duwende. Maliit ang kanyang katawan. Halos kasinlaki lamang ng isang batang 3 taong gulang. Ang kanyang balbas ay mahaba at maputi, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa dilim. Matagal na niyang kilala ang mag-ina. Sa loob ng maraming taon ay nakikita niya si Aling Marta at ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa bukid. Nakita rin niya kung paano tumulong ang batang si Lino kahit napakabata pa nito sa lahat ng mga taong nakatira sa baryo. Ang mag-asawang iyon ang isa sa pinakamasipag at pinakamabuti. Kaya nang mamatay si Mang Pedro, mas lalo niyang pinagmasdan ang mag-ina. At ngayong gabi, nang makita niyang sila ay itinaboy mula sa lupang kanilang sinasaka, nakaramdam siya ng matinding awa. Tahimik siyang lumapit sa kubo at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Nakita niya si Aling Marta na nakaupo pa rin, tila nag-iisip. Napakabuti ng babaeng ito, bulong ng duwende sa sarili. Hindi niya karapat-dapat ang ganitong paghihirap. Ang duwende ay isa sa mga sinaunang tagapagbantay ng kagubatan. Matagal na siyang naninirahan sa lugar na iyon bago pa dumating ang mga tao sa baryo. Hindi siya basta-bastang nagpapakita sa mga tao. Ngunit may isang tuntunin siyang sinusunod. Tinutulungan lamang niya ang mga taong may malinis na puso. At para sa kanya, malinaw na ang mag-ina ay karapat-dapat sa tulong. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Kung bigla siyang magpapakita, maaaring matakot ang mag-ina. Kaya nagpasya siyang tulungan muna sila ng palihim. Lumibot siya sa paligid ng kubo. Sa likod nito ay may maliit na bakanting lupa na matagal nang tinubuan ng damo at ligaw na halaman. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Maaaring dito magsimula ang kanilang bagong kapalaran. Bulong niya. Ibinuka ng duwende ang kanyang maliit na palad. Mula rito ay lumabas ang mahina, ngunit kumikislap na liwanag. Unti-unti niyang itinapat ang kamay sa lupa. Biglang gumalaw ang lupa na parang may buhay. Ang mga damo ay dahan-dahang natuyo at ang matigas na lupa ay naging malambot at handang pagtamnan. Pagkatapos ay naglabas siya ng maliit na supot mula sa kanyang sinturon. Ito ay puno ng kakaibang mga buto. Hindi ito ordinaryong mga binhi. Ang mga butong iyon ay nagmula pa sa sinaunang puno ng kagubatan. Mga halamang
May kakaibang kakayahang magbigay ng masaganang ani. Dahan-dahan niyang ikinalat ang mga buto sa lupa. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sa tamang panahon, mamumunga ang biyayang ito. Matapos gawin iyon, ay tahimik siyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan ay nagising si Lino ng maaga. Nakita niyang abala si Aling Marta sa paglilinis ng loob ng kubo. Lumabas siya upang mag-unat ng katawan. Ngunit bigla siyang napahinto. "Nanay!" sigaw niya. Lumabas si Aling Marta mula sa kubo. "Ano yon, anak?" "Nanay, tingnan po ninyo!" Itinuro ni Lino ang maliit na lupang nasa likod ng kubo. Napansin nilang ang dating ligaw na lupa ay tila naging maayos na parang may nagbungkal nito. Nagtaka si Aling Marta. "Hindi naman natin ito inayos kahapon." Lumapit sila sa lupa. Napansin nilang may mga maliit na buto na tila bagong tanim. "Sino kaya ang gumawa nito?" bulong ni Aling Marta. Hindi nila alam na mula sa malayong puno sa kagubatan ay may isang maliit na nilalang na nakangiti habang pinagmamasdan sila. Ang duwende ay tahimik na nakamasid. At sa kanyang puso ay alam niyang ito pa lamang ang simula ng pagbabago sa buhay ng mag-ina. Buong maghapon ay hindi mawala sa isip ni na Aling Marta at Lino ang kakaibang lupang kanilang natagpuan sa likod ng kubo. Hindi nila alam kung sino ang nagbungkal nito o kung paano ito naging maayos sa loob lamang ng isang gabi. "Siguro may taong dumaan dito kagabi," sabi ni Lino habang nakaluhod at pinagmamasdan ang lupa. Umiling si Aling Marta. "Wala naman akong narinig na kahit anong ingay." Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Napansin niyang malambot ito at tila bagong bungkal. Sa gitna ng lupa ay may maliliit na buto na nakatanim ng maayos. Hindi niya alam kung saan galing ang mga iyon. Ngunit naisip niyang marahil ay isa itong pagkakataon. "Anak," sabi niya, "kung may nagtanim man nito, hindi natin dapat sayangin." "Tutulungan ko po kayo, nanay," agad na sagot ni Lino. Sa buong araw ay inalagaan nila ang maliit na lupang iyon. Kumuha si Lino ng tubig mula sa maliit na batis na nasa gilid ng kagubatan at dahan-dahang diniligan ang mga bagong tanim. Habang ginagawa nila iyon, ay may kakaibang pakiramdam si Aling Marta. Para bang may nagbabantay sa kanila. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa kagubatan. Ngunit wala naman siyang nakikita. Sa katotohanan, hindi siya nagkakamali. Mula sa itaas ng isang matandang puno ay tahimik na pinagmamasdan sila ng duwende. Nakangiti siya habang nakikita ang kasipagan ng mag-ina. "Hindi talaga sila tamad," bulong niya. Kahit hindi nila alam kung saan galing ang mga buto, inaalagaan pa rin nila. Mas lalo siyang natuwa. Alam niyang tama ang kanyang desisyong tulungan ang mga ito. Lumipas ang isang araw. Pagdating ng susunod na umaga ay nagising si Lino ng maaga upang tingnan ang kanilang taniman. Ngunit pagdating niya sa likod ng kubo ay bigla siyang napahinto. "Nanay!" malakas niyang tawag.
Agad namang lumabas si Aling Marta. Ano yon, Lino? Halos hindi makapagsalita ang bata habang itinuturo ang lupa. Ang mga butong itinanim ay tumubo na. Hindi lamang basta tumubo, ang mga halaman ay halos isang talampakan na ang taas, kahit isang gabi pa lamang ang lumipas. Napabuntong hininga si Aling Marta sa gulat. Paano nangyari ito? Lumapit siya at sinuri ang mga halaman. Malulusog ang mga dahon nito at tila napakalakas ng buhay na nasa loob. Parang hindi ito ordinaryong mga tanim, bulong niya. Ngunit sa kabila ng pagtataka ay nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Kung magpapatuloy ang pagtubo ng mga ito, maaring magkaroon sila ng pagkain. At kung magbunga ang mga ito ng sagana, maaari silang magbenta sa palengke. Nanay, sabi ni Lino habang nakangiti, baka ito na po ang sagot sa dasal ninyo. Napangiti si Aling Marta sa sinabi ng bata. Siguro nga anak, hindi nila alam na mula sa kagubatan ay tahimik na nakikinig ang duwende sa kanilang usapan. Mas lalo siyang natuwa. May pasasalamat pa sila kahit hindi nila alam kung sino ang tumulong, sabi niya sa sarili. Lumipas pa ang ilang araw. Sa bawat umaga ay mas lalo pang lumalaki ang mga tanim. Ang mga dahon ay nagiging mas makapal at mas makulay. At hindi nagtagal ay nagsimulang lumitaw ang mga bunga. Ngunit ang mga bunga ay kakaiba. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa karaniwang gulay na nakikita sa baryo. Ang kanilang kulay ay matingkad at tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi makapaniwala si Lino habang hawak ang isa sa mga bunga. Nanay, tingnan ninyo po. Lumapit si Aling Marta at halos mapangangarin siya. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong uri ng ani. Napakaganda at napakalaki, sabi niya. Nagpasya silang pumitas ng ilang bunga upang tikman. Maingat na niluto ni Aling Marta ang isa sa mga gulay. Nang matikman nila ito, ay pareho silang napangiti. Napakasarap, sabi ni Lino. Mas masarap pa kaysa sa mga gulay sa dati nating bukid, dagdag ni Aling Marta. Hindi nila alam na ang mga halamang iyon ay may taglay na biyaya mula sa sinaunang kapangyarihan ng kagubatan. At ang bawat bunga nito ay magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Samantala, mula sa lilim ng kagubatan ay tahimik na pinagmamasdan sila ng duwende. Alam niyang ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagtagumpay. Ngunit marami pa siyang balak gawin. Hindi lamang niya nais na mabuhay ang mag-ina. Gusto niyang makita silang tunay na pinagpala. Ngunit kasabay ng pagdating ng biyaya, ay unti-unti ring darating ang mga taong maiinggit sa kanila. At sa lalong madaling panahon, ay may isang taong makakapansin ng kanilang kakaibang ani. Isang taong magdadala ng bagong pagsubok sa buhay ng mag-ina. Makalipas ang ilang araw, patuloy na namunga ang maliit na taniman sa likod ng kubo ni Aling Marta at Lino. Halos araw-araw ay may bagong bunga na maaaring anihin. Ang mga gulay ay malalaki, makukulay at sariwang-sariwa.
tila pinagpala ng kalikasan. Hindi na kailangang mag-alala ng mag-ina sa pagkain. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay mapalayas sa kanilang dating bukid, nakaranas sila ng kaunting ginhawa. Isang umaga ay nagpasya si Aling Marta na magdala ng ilang ani sa palengke ng baryo. "Nanay, sasama po ako," sabi ni Lino habang inilalagay sa bayong ang mga bagong pitas na gulay. "Halika anak. Tutal ay kailangan din natin ng kaunting asin at bigas," sagot ng ina. Maaga silang naglakad patungo sa baryo. Ang palengke ay hindi kalayuan sa kagubatan. Ngunit kailangan pa rin nilang dumaan sa makipot na daan na napapaligiran ng mga palayan. Pagdating nila sa palengke, ay agad na napansin ng mga tao ang kanilang dala. "Aling Marta!" tawag ng isang tinderang kilala sa baryo. Lumingon si Aling Marta at ngumiti. "Magandang umaga, Aling Rosa." Lumapit ang babae at sinuri ang laman ng bayong. "Ay nako, saan mo nakuha ang mga gulay na ito?" tanong niya na halatang nagtataka. Kinuha niya ang isang malaking talong at itinapat sa liwanag. "Napakalaki nito at napakakinis pa ng balat." Napansin ng ibang tao ang kanilang usapan, kaya unti-unting lumapit ang ilang mamimili. "Magkano ito, Aling Marta?" tanong ng isa. "Bibili ako," sabi ng isa pa. Hindi nagtagal ay napalibutan na ang mag-ina ng mga taong gustong bumili ng kanilang ani. Sa loob lamang ng maikling oras ay halos maubos ang lahat ng gulay sa kanilang bayong. Hindi makapaniwala si Lino habang hawak ang mga baryang kanilang kinita. "Nanay, marami po tayong nabenta," ngumiti si Aling Marta. "Salamat sa Diyos," mahina niyang sabi. Ngunit habang masaya ang mag-ina, may isang tao sa gilid ng palengke ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Ito ay si Mang Silvestre, isang magsasakang kilala sa baryo dahil sa kanyang inggit at pagiging mapagsamantala. Matagal na niyang kilala si Aling Marta. Alam niyang wala na itong lupa at nakatira na lamang sa gilid ng kagubatan. Kaya labis siyang nagtaka nang makita ang mga gulay na dala nito. Lumapit siya sa isang tindera. "Saan galing ang mga gulay ni Marta?" tanong niya. "Hindi ko rin alam," sagot ng tindera. "Pero sabi niya, sa likod daw ng kubo nila tumubo." Napakunot ang noo ni Mang Silvestre. Sa likod ng kubo? Hindi siya makapaniwala. Matagal na niyang alam na ang lupang malapit sa kagubatan ay halos hindi matamnan dahil sa tigas ng lupa. Ngunit ang mga gulay na nakita niya ay tila mas maganda pa kaysa sa mga tanim sa pinakamagandang bukirin ng baryo. Habang naglalakad pa uwi ang mag-ina, ay patuloy silang sinusundan ng tingin ni Mang Silvestre. May lihim ang mga iyon, bulong niya sa sarili. Samantala, pagbalik ni na Aling Marta at Lino, sa kanilang kubo ay agad nilang inayos ang mga bagay na kanilang nabili sa palengke. May kaunting bigas na sila, asin, at ilang isda na kanilang uulamin. Habang naghahanda si Aling Marta ng pagkain, ay masayang nakaupo si Lino
sa may pintuan ng kubo. "Nanay," sabi niya, "parang unti-unti na po tayong gumagaan." "Biyaya ito," sagot ng ina. "Kaya kailangan nating magpasalamat palagi." Sa malapit na puno ay may isang maliit na nilalang na nakangiting nakamasid sa kanila, ang duwende. Masaya siyang makita ang pagbabago sa buhay ng mag-ina. "Unti-unti nang nagbubukas ang pinto ng kanilang kapalaran," sabi niya sa sarili. Ngunit hindi niya rin maiwasang mapansin ang isang anino sa malayo. Isang lalaking palihim na naglalakad patungo sa kanilang lugar. Ito ay si Mang Silvestre. Nagpasya siyang sundan ang mag-ina upang alamin ang lihim ng kanilang ani. Hindi pa alam ni na Aling Marta at Lino na may taong nagbabalak tuklasin ang misteryo ng kanilang taniman. At ang taong iyon ay maaaring magdala ng bagong panganib sa kanilang buhay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan, nagsimula ng mabuo ang isang bagong pagsubok na haharapin ng mag-ina. Isang pagsubok na maaaring maglantad sa lihim na tulong na kanilang natatanggap mula sa kagubatan. Hindi mapalagay si Mang Silvestre matapos makita ang mga gulay na ibinenta ni na Aling Marta sa palengke. Sa buong maghapon ay iyon lamang ang laman ng kanyang isip. Habang siya ay nagtatrabaho sa sarili niyang bukirin, ay paulit-ulit niyang naaalala ang laki at kinis ng mga gulay na nakita niya. "Imposible!" bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang itak. Walang lupang malapit sa kagubatan ang kayang magbunga ng ganoon kagandang ani. Matagal na siyang magsasaka sa baryo. Alam na alam niya ang uri ng lupa sa paligid ng lugar. Ang lupang malapit sa kagubatan ay matigas at mahirap bungkalin. Kaya sigurado siya na may lihim na dahilan kung bakit ganoon kaganda ang ani ng mag-ina. Pagsapit ng gabi ay nagpasya siyang sundan ang mag-ina. Tahimik siyang naglakad patungo sa kagubatan habang ang buwan ay bahagyang sumisilip mula sa ulap. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw sa dilim. Hindi nagtagal ay nakita niya ang maliit na kubo ni na Aling Marta. Nakatago siya sa likod ng isang makapal na puno habang pinagmamasdan ang paligid. Tahimik ang lugar. Tanging ang mahinang liwanag mula sa loob ng kubo ang makikita. "Dito nga sila nakatira," bulong niya. Unti-unti siyang lumapit sa likod ng kubo at doon niya nakita ang maliit na taniman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay malinaw niyang nakita ang mga halamang may malalaking dahon at mabibigat na bunga. Lumapit siya at hinawakan ang isa sa mga gulay. Napangiti siya. "Kung makukuha ko ang lihim ng mga halamang ito, ako ang magiging pinakamayamang magsasaka sa baryo," sabi niya sa sarili. Hindi niya napansin na mula sa isang sanga ng matandang puno ay may isang maliit na nilalang na tahimik na nakamasid sa kanya, ang duwende. Kanina pa niya napansin ang pagdating ng lalaki. Alam niyang hindi maganda ang pakay nito.
tahimik siyang bumaba mula sa puno at nagtago sa damuhan, habang si Mang Silvestre ay abalang sinusuri ang mga halaman. Dahan-dahang lumapit ang duwende. Pinagmasdan niya ang lalaki. "Kaya pala may kakaibang hangin sa paligid," bulong ng duwende. "May taong may masamang balak. Hindi niya maaaring hayaan na masira ang tulong na ibinigay niya sa mag-ina. Kaya nagpasya siyang bigyan ng aral ang lalaki." Habang patuloy na nag-iikot si Mang Silvestre sa taniman, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Napalingon siya. "May tao ba dyan?" tanong niya sa dilim. Ngunit walang sumagot. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ngunit bigla niyang napansin na tila umiikot ang kanyang paningin. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Ang daan na kanyang tinahak ay parang naglalaho. "Sandali," bulong niya habang naguguluhan. Hindi niya alam na gumamit na ng mahika ang duwende. Ang simpleng taniman ay tila naging isang maze sa paningin ng lalaki. Kung saan man siya lumakad, ay bumabalik lamang siya sa parehong lugar. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin niya makita ang daan palabas ng kagubatan. Unti-unti siyang kinabahan. "Nasaan na ang daan?" sabi niya habang mabilis na tumitibok ang kanyang dibdib. Sa malayo ay maririnig ang mahinang pagtawa. Ngunit hindi niya makita kung saan ito nanggagaling. Samantala, sa loob ng kubo ay mahimbing na natutulog sina Aling Marta at Lino, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Habang si Mang Silvestre ay patuloy na naliligaw sa kagubatan, ang duwende ay nakatayo sa isang sanga ng puno at tahimik na nakamasid. Hindi niya gustong saktan ang lalaki. Ngunit nais niyang ipaalam dito na ang kagubatang ito ay may tagapagtanggol. At ang mga taong may masamang hangarin ay hindi basta makakapasok dito. Pagsapit ng madaling araw ay saka lamang nawala ang mahika ng duwende. Biglang nakita ni Mang Silvestre ang daan palabas ng kagubatan. Halos patakbong umalis ang lalaki habang hinihingal. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit malinaw sa kanyang isip na may kakaibang puwersang nagbabantay sa lugar na iyon. Mula sa malayo ay tahimik siyang pinanood ng duwende habang papalayo. "Hindi pa ito ang huli," bulong niya. Alam niyang maaaring bumalik ang lalaki. At kung mangyari iyon, kailangan niyang maging handa upang protektahan ang mag-ina na kanyang tinulungan. Samantala, sa unang sinag ng araw ay nagising sina Aling Marta at Lino. Tulad ng nakasanayan, lumabas sila upang tingnan ang kanilang taniman. Hindi nila alam na sa mismong gabing iyon ay muntik nang matuklasan ang lihim ng kanilang kapalaran. Ngunit dahil sa isang tagapagtanggol mula sa kagubatan, nanatiling ligtas ang biyayang kanilang natanggap. Gayunpaman, ang katahimikan ng kanilang buhay ay maaaring hindi magtagal, sapagkat ang inggit ng tao ay madalas hindi agad nawawala. At may isang tao sa baryo na maaaring magbalik upang subukang kunin ang lihim ng kanilang kasaganaan.
Lumipas ang mga araw at patuloy na namunga ang maliit na taniman ni Aling Marta at Lino sa likod ng kanilang kubo. Ang bawat umaga ay tila may bagong biyayang naghihintay sa kanila. Ang mga gulay ay hindi lamang malalaki, kundi napakasariwa rin. At ang kanilang ani ay halos hindi na uubos. Dahil dito, mas madalas nang pumunta si Aling Marta sa palengke upang magbenta ng kanilang mga ani. Unti-unti ay nakilala siya ng mga mamimili bilang nagbebenta ng pinakamagagandang gulay sa baryo. Kay Aling Marta kayo bumili, madalas sabihin ng mga tindera sa mga bagong mamimili. Siguradong sariwa at masarap ang kanyang mga gulay. Dahil dito, hindi nagtagal ay naging usap-usapan sa baryo ang biglaang pag-unlad ng mag-ina. Hindi ba't sila iyong pinalayas sa kanilang bukid? Tanong ng isang babae habang bumibili sa palengke. O nga, sagot ng isa pa. Pero tingnan mo ngayon, parang mas gumanda pa ang buhay nila. Hindi lahat ng tao ay masaya para sa kanila. May ilan na nagtataka at may ilan din na naiinggit. Isa na rito si Mang Silvestre. Hindi niya makalimutan ang gabing naligaw siya sa kagubatan. Hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang nangyari sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. May kakaibang lihim sa lugar na yon. Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, ay may lumapit na dalawang magsasaka. Silvestre, narinig mo na ba ang balita? Tanong ng isa. Ano yon? Sagot niya. Si Marta raw, halos araw-araw may dalang ani sa palengke. Mas maganda pa raw kaysa sa mga tanim sa malalaking bukirin. Napangiti si Mang Silvestre. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi maaaring mangyari iyon ng basta-basta, sabi niya. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dahilan? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sandaling nag-isip si Mang Silvestre bago sumagot. May lihim ang mga yon. Hindi nagtagal ay kumalat ang usap-usapan sa baryo. May ilang taong nagsimulang magtanong kung saan nanggagaling ang mga ani ng mag-ina. Isang hapon, habang nagdidilig si Lino ng mga tanim, ay may ilang taong dumaan malapit sa kanilang kubo. Napansin ng bata na tila pinagmamasdan sila ng mga ito. Nanay, sabi niya habang papasok sa kubo, parang may mga taong nakatingin sa ating taniman. Lumabas si Aling Marta at tumingin sa paligid. Nakita niya ang dalawang lalaki na tila nag-uusap habang palihim na nakatingin sa kanilang lupa. Hindi siya kumibo, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Alam niyang kapag may masyadong maraming taong nakakaalam ng kanilang ani, maaaring magkaroon ng problema. Samantala, sa lilim ng kagubatan ay tahimik na nakamasid ang duwende. Napansin niya ang pagdami ng mga taong dumaraan sa paligid ng kubo. Unti-unti nang naakit ang mga mata ng tao, sabi niya sa sarili. Alam niyang ang biyayang ibinigay niya sa mag-ina ay maaaring magdulot ng inggit sa iba. At kapag ang inggit ay lumaki, maaari itong magdala ng panganib. Habang nag-iisip ang duwende, ay may narinig siyang mga yabag. Mula sa likod ng mga puno ay lumitaw ang tatlong lalaki. Isa sa kanila ay si Mang Silvestre. Dito yon, sabi ng lalaki
habang itinuturo ang direksyon ng kubo. Narito ang taniman na sinasabi ko sa inyo. Nagtago ang duwende sa sanga ng puno habang pinagmamasdan ang mga lalaki. Lumapit ang mga ito sa gilid ng taniman at sinuri ang mga halaman. "Hindi ka panipaniwala," sabi ng isa sa kanila. "Kung makuha natin ang mga buto ng mga halamang ito, maaari tayong yumaman." Dagdag ng isa pa. Ngumiti si Mang Silvestre. "Hindi lang buto ang kukunin natin," sabi niya. "Sisiguraduhin kong hindi na makakapagtanim pa si Marta." Nagulat ang duwende sa narinig. Nauunawaan niyang hindi lamang lihim ang nais ng mga lalaki. Balak nilang sirain ang taniman. Tahimik siyang napabuntong hininga. "Hindi ko maaaring hayaan iyon," bulong niya. Habang ang tatlong lalaki ay nag-uusap tungkol sa kanilang balak, nagsimulang gumalaw ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang kumaluskos. Hindi pa napapansin ng mga lalaki na may isang nilalang na nakabantay sa kanila. Isang tagapagtanggol ng kagubatan. Isang nilalang na handang gawin ang lahat upang protektahan ang mag-ina na kanyang tinulungan. At sa gabing iyon ay magsisimula ang isang pangyayari na magtuturo ng aral sa mga taong nais gumawa ng masama. Tahimik ang kagubatan ng gabing iyon. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang paligid ay halos balot ng dilim. Ang malamig na hangin ay marahang dumadaan sa pagitan ng mga puno habang ang mga dahon ay dahan-dahang kumakaluskos. Sa loob ng maliit na kubo ay mahimbing na natutulog sina Aling Marta at Lino. Pagod sila sa buong araw na pag-aalaga sa kanilang taniman at paghahanda ng mga ani para sa susunod na pagpunta sa palengke. Wala silang kaalam-alam na sa gabing iyon ay may mga taong paparating upang sirain ang biyayang kanilang natanggap. Mula sa makitid na daan sa gilid ng kagubatan ay dahan-dahang lumapit ang tatlong lalaki. Sa unahan ay si Mang Silvestre. "Dahan-dahan lang kayo," mahina niyang sabi sa kanyang mga kasama. "Huwag kayong gumawa ng ingay." Ang dalawang lalaki ay tahimik na tumango. Bit-bit nila ang mga itak at sako na gagamitin sana upang kunin ang mga halaman sa taniman. "Kapag nakuha natin ang mga buto ng mga halamang ito," bulong ni Mang Silvestre, "hindi na natin kailangang maghirap sa bukid." Tahimik silang lumapit sa likod ng kubo. Sa ilalim ng madilim na langit ay kitang-kita ang malusog na taniman ng mag-ina. "Ang dami nito!" bulong ng isa sa mga lalaki habang nakatingin sa mga halaman. Ngunit bago pa sila makalapit, nang tuluyan ay biglang umihip ang malamig na hangin. Napalingon si Mang Silvestre. "May narinig ba kayo?" tanong niya. "Wala naman," sagot ng isa. Ngunit sa itaas ng isang matandang puno ay may isang maliit na nilalang na tahimik na nakamasid sa kanila. Ang duwende. Kanina pa niya sinusubaybayan ang bawat galaw ng mga lalaki. Alam niyang dumating na ang sandali upang ipagtanggol ang taniman. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa puno at tumayo sa likod ng isang bato. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay. Sa sandaling iyon ay nagsimulang gumalaw ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos ng mas malakas.
Ang mga damo sa paligid ay tila sumasayaw sa hangin. Napatingin sa paligid ang mga lalaki. Parang may kakaiba, bulong ng isa. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglapit sa taniman. Nang itaas ni Mang Silvestre ang kanyang itak upang putulin ang isang halaman ay biglang kumulog sa kalangitan. Nagulat ang tatlong lalaki. "Anong nangyayari?" sabi ng isa habang napaatras. Sa mismong sandaling iyon ay tila nagbago ang paligid. Ang mga anino ng mga puno ay humaba at tila gumalaw. Ang hangin ay naging mas malamig at mula sa dilim ng kagubatan ay narinig nila ang isang malalim na tinig. "Hindi ninyo maaaring sirain ang lupang ito." Napahinto ang mga lalaki. "Sinong nagsalita?" sigaw ni Mang Silvestre habang lumilingon sa paligid. Ngunit wala silang makita. Sa likod ng mga damo ay nakatayo ang duwende. Hawak ang maliit na tungkod na kumikislap sa mahinang liwanag. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay nagsimulang gumalaw. Ang mga dahon ay lumipad sa hangin na parang maliliit na bagyo. Napaatras ang mga lalaki. "Umalis na tayo rito!" sigaw ng isa habang nanginginig. Ngunit si Mang Silvestre ay nanatiling nakatayo, bagaman kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. "Walang multo o espiritu ang makakapigil sa akin," sigaw niya. Ngunit bago pa niya maitaas muli ang kanyang itak, ay biglang natapilok ang kanyang paa. Para bang may humawak sa kanya mula sa lupa. Napabagsak siya sa damuhan. Sa sandaling iyon ay mas lalo pang lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay tila nakaharang sa kanilang daan palabas. Takot na ang dalawang kasama ni Mang Silvestre. "Hindi ito normal," sabi ng isa. "May nagbabantay sa lugar na ito." Hindi na sila naghintay pa. Agad silang tumakbo palayo sa kagubatan. Si Mang Silvestre ay napilitang sumunod habang hinihingal at nanginginig. Hindi na sila lumingon pa. Mula sa gitna ng taniman ay tahimik na pinanood ng duwende ang kanilang pag-alis. Unti-unting humina ang hangin. Ang mga puno ay muling tumahimik. Ang kagubatan ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Lumapit ang duwende sa mga halaman at maingat na hinaplos ang isa sa mga dahon. "Hindi ko kayo pababayaan," bulong niya. Sa loob ng kubo ay patuloy pa ring natutulog ang mag-ina. Walang kamalay-malay sa nangyaring pagtatanggol sa kanilang taniman. Ngunit sa gabing iyon ay napatunayan na may isang nilalang sa kagubatan na handang ipaglaban ang kanilang kapakanan. At habang unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng umaga, nagsisimula ring magbago ang kapalaran ng mag-ina. Isang kapalarang hindi na kayang sirain ng inggit ng ibang tao. Pagsikat ng araw, kinabukasan ay nagising si Lino sa banayad na sinag ng araw na dumaraan sa mga siwang ng lumang kubo. Tahimik niyang hinaplos ang kanyang mga mata at dahan-dahang bumangon mula sa banig. Narinig niya ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Lumabas siya upang tingnan ang kanilang taniman. Ngunit nang makita niya ang mga halaman, ay agad siyang napahinto. "Nanay!" Malakas niyang tawag.
Mabilis na lumabas si Aling Marta mula sa kubo habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang saya. "Ano yon, Lino?" Itinuro ng bata ang taniman. Halos hindi makapaniwala si Aling Marta sa kanyang nakita. Ang mga halaman ay tila mas lumaki pa kaysa noong nakaraang araw. Ang mga bunga ay mas marami at mas mabigat, at ang mga dahon ay tila mas makapal at mas makintab. Para bang sa loob lamang ng isang gabi ay lalo pang pinagpala ang kanilang taniman. Lumapit si Lino at maingat na pumitas ng isang gulay. "Nanay, parang dumami po sila." Hinawakan ni Aling Marta ang isa sa mga bunga at sinuri ito. Mas malaki ito kaysa sa mga nauna nilang ani. "Hindi ko alam kung paano ito nangyari," sabi niya habang may pagtataka sa kanyang boses. "Pero tila mas lalo pang gumanda ang ating taniman." Hindi nila alam na ang duwende ay tahimik na nagbantay sa buong gabi upang tiyaking walang makakasira sa kanilang mga halaman. At bilang gantimpala sa kanilang kabutihan at kasipagan, lalo pa niyang pinalakas ang biyayang nasa lupa. Mula sa likod ng mga puno ay nakangiting pinagmamasdan ng duwende ang mag-ina. Masaya siya sa kanilang reaksyon. Hindi siya kailanman nagkamali sa pagpili ng mga taong tutulungan. Samantala, abala naman sina Aling Marta at Lino sa pag-aani. "Anak, kumuha ka ng mas malaking bayong," sabi ng ina. "Mukhang marami tayong madadala ngayon sa palengke." Tumango si Lino at mabilis na pumasok sa kubo. Hindi nagtagal ay napuno nila ang 2 bayong ng sariwang ani. Habang naglalakad sila patungo sa baryo, ay kapansin-pansin ang kanilang saya. Matagal-tagal na rin mula nang maramdaman ni Aling Marta ang ganitong pag-asa sa buhay. Pagdating nila sa palengke, ay muli na namang namangha ang mga tao sa kanilang dala. "Aling Marta, lalo pang gumanda ang mga gulay mo," sabi ng isang mamimili. "Parang mas malalaki pa kaysa noong nakaraang linggo," dagdag ng isa. Hindi nagtagal ay nagsimula na namang bumili ang mga tao. Ang ilan ay nagunahan pa. "Sa akin na lang ang 2 iyon," sabi ng isang babae, habang itinuturo ang 2 malalaking kalabasa. "Magkano ang bayong na ito?" tanong naman ng isa pang mamimili. Sa loob lamang ng maikling oras ay muli nilang naubos ang kanilang mga dala. Mas marami pa silang kinita kaysa noong mga nakaraang araw. Habang pauwi ang mag-ina ay hindi maitago ni Lino ang kanyang tuwa. "Nanay, baka balang araw ay makagawa tayo ng mas magandang bahay." Napangiti si Aling Marta sa sinabi ng bata. "Kung patuloy tayong magsisikap, anak, walang imposible." Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang taong hindi natutuwa sa kanilang tagumpay. Si Mang Nilvestre. Habang naririnig niya ang mga usapan ng mga tao tungkol sa ani ng mag-ina, ay mas lalo siyang napuno ng inggit. "Hindi maaaring mangyari ito," bulong niya habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya makalimutan ang takot na naranasan niya sa kagubatan noong gabing sinubukan niyang sirain ang taniman. Ngunit sa kabila ng takot ay mas malakas ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng mag-ina.
May nagbabantay sa kanila, sabi niya sa sarili. Ngunit balang araw, malalaman ko rin ang lihim na iyon. Samantala, sa gilid ng kagubatan ay nakaupo ang duwende sa isang sanga ng puno. Tahimik niyang pinagmamasdan ang papalayong mag-ina. Sa kanyang puso ay alam niyang nagsisimula pa lamang ang pagbabago sa kanilang buhay. Ang biyayang kanilang tinatanggap ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ay magdadala ng mas malaking pagbabago sa kanilang kinabukasan. Ngunit alam din niyang may mga taong hindi titigil hanggat hindi nila natutuklasan ang lihim ng kagubatan. At sa mga darating na araw, maaaring dumating ang isang pangyayari na maglalantad sa kanyang presensya. Isang pangyayaring magbabago hindi lamang sa buhay ng mag-ina, kundi pati na rin sa buong baryo. Lumipas ang mga araw na patuloy ang pagdami ng ani sa taniman nina Aling Marta at Lino. Ang maliit na lupang nasa likod ng kanilang kubo ay tila naging bukal ng biyaya. Halos araw-araw ay may bago silang maaani at maibebenta sa palengke. Unti-unti ay gumagaan ang kanilang pamumuhay. Nakakabili na sila ng sapat na pagkain at nakapag-ipon pa si Aling Marta ng kaunting pera upang ayusin ang ilang bahagi ng kanilang kubo. Ngunit sa kabila ng mga biyayang ito, may isang tanong na hindi mawala sa isip ni Aling Marta. Saan nagmula ang lahat ng ito? Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, nakaupo si Aling Marta sa may pintuan ng kubo habang pinagmamasdan ang tahimik na kagubatan. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Lumapit si Lino at umupo sa tabi ng kanyang ina. "Nanay," sabi ng bata, "napapansin ninyo po ba na parang may nagbabantay sa atin?" Napalingon si Aling Marta sa kanya. "Bakit mo nasabi iyan?" "Kapag nasa taniman po ako, pakiramdam ko parang may nakatingin mula sa kagubatan. Pero kapag tumitingin ako, wala naman akong makita." Sandaling natahimik si Aling Marta. Hindi niya sinabi kay Lino, ngunit matagal na rin niyang nararamdaman iyon. May kakaibang presensya sa paligid. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, tila may kabutihang dala. "Siguro may nagbabantay lang sa atin," sagot niya ng may mahinang ngiti. Maya-maya ay pumasok na sila sa kubo upang matulog. Ngunit kinabukasan ay may mangyayaring hindi nila inaasahan. Maagang nagising si Lino upang diligan ang kanilang mga halaman. Habang naglalakad siya patungo sa taniman, ay napansin niyang tila may gumagalaw sa pagitan ng mga halaman. Huminto siya. Maingat siyang lumapit. At doon niya nakita ang isang maliit na nilalang na nakatayo sa gitna ng taniman. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang nilalang ay maliit, may mahabang balbas, at nakasuot ng kakaibang damit na tila gawa sa mga dahon. Ang duwende. Napahinto si Lino. Hindi siya nakasigaw o nakatakbo. Sa halip ay nakatitig lamang siya sa nilalang. Napansin ng duwende
ang presensya ng bata. Dahan-dahan siyang lumingon. Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Sa halip na matakot, nakaramdam si Lino ng kakaibang kapanatagan. "Hindi mo kailangang matakot," sabi ng duwende sa malumanay na tinig. Halos hindi makapagsalita si Lino. Kayo po ba ang nagtanim ng mga halamang ito?" tanong niya. Ngumiti ang duwende. "Hindi lamang iyon," sagot niya. "Ako rin ang nagbantay sa inyong taniman mula nang kayo ay dumating dito." Hindi makapaniwala si Lino. "Tinulungan ninyo po kami?" Tumango ang duwende. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Nakita ko kung gaano kasipag ang iyong ina at kung gaano kabuti ang inyong puso. Hindi nararapat na maghirap ang mga taong tulad ninyo." Habang nag-uusap sila, ay lumabas si Aling Marta mula sa kubo. Napansin niyang wala si Lino sa loob. "Lino?" tawag niya. Lumapit siya sa taniman at doon niya nakita ang kanyang anak na kausap ang isang maliit na nilalang. Napahinto siya sa kanyang paglalakad. Sa loob ng ilang sandali ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Nanay," sabi ni Lino habang lumilingon sa kanya. "Siya po ang tumulong sa atin." Lumapit si Aling Marta ng dahan-dahan. Ang duwende ay nakatingin sa kanya. Sa halip na matakot, naramdaman ni Aling Marta ang matinding pasasalamat sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumuhod. "Maraming salamat," sabi niya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ko mabubuhay ang aking anak." Ngumiti ang duwende. "Ang biyaya ng kagubatan ay para sa mga taong may malinis na puso," sabi niya. "Ang kabutihan ninyo ang nagdala sa inyo sa tulong na ito." Tahimik na nakinig ang mag-ina. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nabuksan sa kanila ang lihim ng kanilang kapalaran. Ang kagubatan na kanilang kinatatakutan noon ay siya palang pinagmulan ng kanilang pag-asa. Ngunit may isang bagay pang nais sabihin ng duwende. Isang babala na maaaring magbago sa takbo ng kanilang buhay. Tahimik ang umaga sa gilid ng kagubatan habang nakatayo sina Aling Marta at Lino sa kanilang maliit na taniman. Sa harap nila ay ang mahiwagang nilalang na matagal ng lihim na nagbabantay sa kanilang kapalaran. Ang duwende ay nakatingin sa kanila ng may banayad ng ngiti. Sa kabila ng kanyang maliit na anyo ay may kakaibang karunungan at kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Marta sa kanyang nasasaksihan. Sa buong buhay niya ay marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. Ngunit hindi niya inakalang darating ang araw na makakatagpo siya ng isa sa kanila. "Maraming salamat sa inyong kabutihan," muling sabi ni Aling Marta habang magalang na nakayuko. "Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay nagugutom na kami ngayon ng aking anak." Ngumiti ang duwende at dahan-dahang umiling. "Hindi ninyo kailangang magpasalamat ng labis," sabi niya. "Ang tulong na ibinigay ko ay bunga lamang ng kabutihan na matagal ko nang nakita sa inyong mga puso." Tahimik na nakinig si Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa maliit na nilalang.
Matagal ko nang pinagmamasdan ang inyong pamilya. Patuloy ng duwende. Nakita ko kung paano nagtrabaho ang iyong ama sa bukid nang may sipag at dangal. At nang siya ay mawala, nakita ko rin kung paano ipinagpatuloy ng iyong ina ang laban para sa inyong dalawa. Napatingin si Aling Marta sa lupa habang naaalala ang kanyang yumaong asawa. Hindi madali ang pinagdaanan ninyo, dagdag ng duwende. Ngunit hindi kayo nawalan ng kabutihan sa inyong puso. Kahit sa gitna ng kahirapan ay hindi kayo nanlamang ng kapwa at hindi kayo sumuko sa buhay. Bahagyang napangiti si Lino habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ngunit tandaan ninyo, sabi ng duwende, habang bahagyang nagiging seryoso ang kanyang tinig, ang biyaya ay may kasamang responsibilidad. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang lupang ito ay pinagpala ng kalikasan. Patuloy ng duwende. Kung patuloy ninyong aalagaan ito ng may kabutihan, patuloy din itong magbibigay sa inyo ng kasaganaan. Ngunit kung darating ang araw na papasukin ng kasakiman ng inyong puso, mawawala rin ang biyayang ito. Tahimik na tumango si Aling Marta. Hinding-hindi namin kakalimutan ang inyong sinabi, sagot niya. Lumapit si Lino sa duwende. Babalik pa po ba kayo? Tanong niya. Sandaling ngumiti ang duwende. Hindi ninyo ako palaging makikita, sagot niya. Ngunit habang nananatiling mabuti ang inyong puso, ang kagubatan ay patuloy na magbabantay sa inyo. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang banayad na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay kumaluskos na parang may inawit na lihim na awit ng kalikasan. Dahan-dahang umatras ang duwende. Unti-unti siyang nabalot ng mahinang liwanag. Bago tuluyang mawala, ay muli siyang tumingin sa mag-ina. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ani o sa lapi, sabi niya. Nasa kabutihan ng puso at sa pagtulong sa kapwa. At sa isang iglap, ay naglaho siya sa hangin. Tahimik na nakatayo ang mag-ina habang pinagmamasdan ang lugar kung saan siya nawala. Hindi nila alam kung muli pa nila siyang makikita. Ngunit alam nilang hindi nila makakalimutan ang kabutihang ibinigay niya sa kanila. Lumipas ang mga buwan. Patuloy na umunlad ang kanilang taniman. Hindi lamang sila nagkaroon ng sapat na pagkain, kundi nagkaroon din sila ng pagkakataong tumulong sa ibang tao sa baryo. Kapag may kapitbahay na nagugutom, nagbibigay si Aling Marta ng gulay. Kapag may batang nangangailangan ng pagkain, laging may maibibigay si Lino. Unti-unti ay nagbago ang tingin ng mga tao sa kanila. Hindi lamang sila kilala bilang mga magsasakang masagana ang ani, kundi bilang mga taong may mabubuting puso. Sa paglipas ng panahon, ay nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay malapit sa kanilang taniman. Ang dating abandonadong kubo sa gilid ng kagubatan ay naging isang lugar ng pag-asa. At tuwing umaga, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga puno, madalas naiisip ni Aling Marta ang mahiwagang nilalang na minsang nagbago sa kanilang kapalaran. Minsan ay pakiramdam niya ay may nakatingin mula sa kagubatan. Isang tahimik na tagapagtanggol na patuloy na nagbabantay sa lupang kanilang minahal. At sa bawat paghihip ng hangin sa mga dahon, tila may paalala mula sa kagubatan.
Ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang pusong marunong magpasalamat ay kailanman hindi pababayaan ng kapalaran. Wakas.